Nagsisimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Rick na binubugbog, akala niya mamamatay na siya, pero nalaman natin na tin-i-train lang pala siya. Sinabi ng mga senior niya na handa na siya para sa exam. Sa guild, makikita natin ang mga adventurer na nagre-rehistro para sa year rank exam, at pinapatnubayan sila ng receptionist na si Alisa. Pagdating ng turn ni Rick, agad siyang nakilala ni Alisa dahil dati silang magkasama sa trabaho bago siya nag-quit para maging adventurer. Kita sa kanya na kinakabahan siya dahil 30 na siya, samantalang karamihan sa mga adventurer ay nagsisimula bilang F-rank noong kabataan pa lang nila at umaabot sa I-rank sa loob ng 2 taon. Naisip ni Alisa kung ano ang ginawa ni Rick sa nakaraang 2 taon, kaya sinabi niya na nag-training siya sa bundok. Biglang may lasing na lalaki na lumapit at nagsimulang mambola kay Alisa. Pinakalma siya ni Rick at pinigilan, pero bigla itong nawalan ng malay. Akala ni Rick, sobra lang itong nakainom. Nakakuha siya ng exam ticket pero nagulat siya dahil malas ang numerong nakalagay, kaya lalo siyang kinabahan. Umalis siya at nakipagkita sa isa sa mga senior niya na si Renette. Samantala, napansin ng mga tao sa loob ang bakas ng kamay sa armor ng lasing na lalaki. Nakilala nila ito bilang dating A-rank adventurer, kaya nagtaka sila kung ano ang nangyari dito. Noon lang na-realize ni Alisa na si Rick pala ang nakapagpatumba dito. Nagsimula na ang physical assessment ni Rick at nagulat ang lahat ng marinig nilang 32 na siya pero sumasali pa rin sa exam. Pagkatapos nito, pinapila ang lahat ng examinees at pinahawak sila sa isang crystal ball. Ayon sa liwanag na ilalabas nito, malalaman ang antas ng kanilang mana. Isa-isa silang naglagay ng kamay at nalaman ang kani-kanilang mana level. Pero nang si Rick na ang humawak, lumabas na ang mana niya ay nasa F-, pinakamababa sa lahat. Natawa ang lahat sa kanya, pero nabasag ang bola matapos siyang umalis. Sa susunod na test, inutusan silang atakihin ang isang slime bag ng buong lakas para sukatin ang kanilang offensive ability. Nang makita ni Rick ang slime bag, naalala niya ang training niya kasama ng kanyang master na si Bron, na nagturo sa kanya na ang lakas ng katawan ang pinakamahalaga kahit anong armas ang gamitin. Kaya binigyan siya nito ng task na sirain ang isang golden slime bag. Alam ni Rick na ang golden slime ay kasing tigas ng pangil ng dragon kaya iniisip niyang imposibleng mabasag ito gamit lang ang kamao niya. Pero sinabi ni Bros na iyon ang minimum na lakas na kailangan ng isang adventurer, at ibinunyag niyang kaya niyang sirain ang 200 slime ng sabay-sabay. Pinagawan niya kay Rick ang punching drill, 50,000 suntok sa slime bag. Nagsimula ang test at isang sobrang kumpiyansang bata na nagngangalang Fred ang lumapit. Kahit 11 pa lang siya, napakalakas na ng magic power niya, kasing lakas ng isang sun curse. Nagcast siya ng chant at ginamit ang kanyang 3rd level Fire magic laban sa slime. Mahina itong tingnan, pero nagulat ang mga judge at tinawag siyang isang henyo. Naisip ni Rick na maliit lang ang spell pero naalala niya kung gaano kalakas ang Fire magic ng iba niyang senpai. Napansin niya na inipon ni Fred ang lakas ng atake sa maliit na apoy para magkasya sa indoor environment, kaya sigurado siyang isang prodigy ang bata. Nagpatuloy ang mga examinees sa test hanggang kay Rick na ang sunod. Sinabi ng examiner na mas mabuting sumuko na lang siya dahil matanda na siya para magsimula bilang adventurer. Pero para kay Rick, hindi mahalaga ang edad. Naalala niya ang hirap ng training sa loob ng 2 taon at buong lakas niyang sinuntok ang bag hanggang tuluyang masira. Nagulat ang lahat sa nakita nila. Hindi makapaniwala si Fred na inagaw ni Rick ang spotlight niya, pero inisip niyang ayos lang dahil defense magic naman ang specialty niya at plano niyang ipakita iyon sa susunod na test. Pero muling nagulat ang lahat ng nagawa ni Rick na salagin ang 4th level spell ng examiner. Nagpa siya ang examiner na gumamit ng 5th level spell at sinabihan siya na gumamit ng mas malakas na defense magic. Ngunit sinabi ni Rick na kaya lang niya ay 1st level spells, pero kampante siya sa kakayahan niya. Kaya hindi na nagpakita ng awa ang examiner at pinalabas ang 5th level cyclone attack, at nabasag pa pati ang barrier sa paligid. Samantala, naramdaman ni Sylvester Selnia, ang top-ranked Royal Knight, ang shockwaves mula sa malayo kaya agad siyang nagtungo sa exam center. Doon nalaman niya mula sa examiner na nagawang harangin ni Rick ang spell. Hindi makapaniwala si Sylvester na 32 na si Rick at dati lang siyang receptionist sa guild, 2 taon na ang nakalipas. Sumunod ay ang written test na hinarap ni Rick. Pagkatapos nito, nakipagkita siya kay Renette na nagtanong kung paano ang exam niya. Kumpiyansa siyang makakakuha siya ng 100 sa written exam, pero hindi siya sigurado sa practical tests. Biglang lumitaw si Fred at inis na inakusahan si Rick na inagaw ang spotlight niya.
Hindi pa nga maalala ni Rick ang pangalan niya kaya lalo siyang nainas. Sinubukan siyang pagkalmayan ni Rick pero dumating ang kapatid ni Fred na si Angelica at hinamon siya sa isang duelo. Itinapon pa ang glove nito sa kanya dahil pinaiyak daw niya ang kapatid niya. Pinulot ni Rick ang glove at pabirong sinabing mahirap din ang maglaba, pero ipinaliwanag ni Renette na ang pagpulot ng glove ay tanda ng pagtanggap sa hamon. Tumungo sila sa arena at ipinaalam na si Angelica ay isang second-class Royal Knight. Idineklara niya na ang matatalo ay magiging alipin ng panalo habang buhay. Sinabi ni Renette na ang second-class Royal Knight ay halos katumbas ng rank B, kaya kinabahan si Rick dahil kaya nitong talunin ang high-level monsters ng mag-isa. Natakot siya dahil F-rank lang siya at iniisip na mamamatay na siya, pero pinaalala sa kanya ni Renette ang training niya. Naalala niya ang hirap na pinagdaanan niya at muntik pa siyang samuka. Pinayuhan siya ni Renette na magtiwala sa sarili dahil miyembro siya ng Auric Qualcomm Fist, ang pinakamalakas na party sa buong kontinente. Dahil dito, muling bumalik ang composure niya. Naghanda silang maglaban at sinabi ni Angelica na magho-hold back siya para hindi ito mamatay. Gumamit siya ng magic upang palakasin ang katawan niya at mabilis na umatake, pero naiwasan ito ni Rick. Napansin ni Fred na kilala ang kapatid niya dahil sa bilis nito at gumamit pa siya ng blink step para umatake, pero muling naiwasan ni Rick. Inisip niyang sobrang bagal nito. Hindi makapaniwala si Angelica na naiwasan na naman ang atake niya, dahil iilan lang sa mga first-class knights ang nakaka-react sa bilis niya. Akala niya tsamba lang iyon kaya umatake siyang muli. Hindi makapaniwala si Rick kung gaano kabagal si Angelica. Iniisip niya kung naging Royal Knight ba ito dahil lang sa nepotism o kung talagang malakas siya. Naghanda siyang umiwas pero nadapa si Angelica sa isang bato, kaya bigla itong umikot at mabilis na pumalo. Halos hindi niya naiwasan ang atake. Nabighani siya sa teknik nito at naisip niyang naging arrogant siya sa pag-aakalang mas malakas siya. Nagkunwari si Angelica na sinadya niya iyon at naghanda para umatake ng triple ang bilis, pero para kay Rick, mabagal pa rin. Paulit-ulit itong umatake at naghanda na siyang saluhin ang susunod na atake, pero bigla na namang nadapa si Angelica kaya hindi tumama ang atake ni Rick. Nang mawala ang alikabok, lumitaw ang isang napakalaking butas sa lupa. Napagtanto ni Angelica na kung hindi siya nadapa, patay na sana siya. Nagtaka siya kung sino talaga si Rick, at sinabi nito na isa lang siyang dating receptionist na piniling maging adventurer. Humanga siya sa kakayahan ng isang second-class knight at sabik siyang matuto pa, pero biglang sumuko si Angelica. Hindi makapaniwala si Rick pero sinabi nito na ibibigay na lang niya ang panalo bilang papuri sa pag-iwas niya sa blink step. Umalis na siya pero pinaalala ni Rick na ayon sa usapan, kailangan niyang maging lingkod nito. Bigla itong tumakbo palayo. Naisip ni Rick ang tungkol sa exam at tinanong siya ni Renette kung ipapasa niya iyon. Sinabi rin ni Renette na paparating na sina Brost at ang iba pa. Nagtaka siya kung bakit sila pupunta, at sinabi ni Renette na gusto lang nilang makita ang lagay niya. Kinabahan siya dahil alam niyang walang magandang maidudulot ang pagdating ng mga iyon. Kinabukasan, inihayag ni Alisa na magpapadala ng mana ang mga judges sa kanilang admission cards. Ipinaliwanag niya na kapag nagliwanag ito ng pula, bagsak ang kalahok at kailangan pang subukan ulit sa susunod na taon, pero kung nagkulay asul, pasado na. Sinabi ni Renette kay Rick na huwag mag-alala at ipinaalala ang napakahirap niyang training sa nakaraang 2 taon. Medyo gamaan ang pakiramdam niya pero binanggit ni Renette na kung babagsak siya, triple ang training niya. Nang ipadala ang mana sa card ni Rick, nagpalit-palit ito ng pula at asul kaya sobrang kabado siya, pero sa huli, naging asul din. Lumabas siya sa hall na nakangiti at naglalakad kasama si Renette. Bigla niyang naamoy ang isang malakas na pabango at nilapitan sila ng isang lalaki. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Raster, Duke ng Northern Kingdom. Sinimulan niyang ligawan si Renette at sinabing gusto niya itong gawing pangalawang asawa. Biglang sumingit si Rick pero tinawag siya ni Raster na pangit at matandang lalaki. Ipinaliwanag ni Rick na girlfriend niya si Renette, kaya natawa si Raster. Hindi siya makapaniwala na may karelasyon na ganoon ang isang F-rank adventurer. Sinabi ni Rick na hindi rin mukhang malakas si Raster, pero ibinunyag nito na isa siyang A-rank adventurer at narating niya iyon noong 14 na taong gulang pa lang siya. Ipinaliwanag niyang siya ang examiner para sa second stage ng exam at inimbitahan si Renette na mag-dinner. Sinabi ni Renette na umatras siya dahil girlfriend siya ni Rick at masyado ring matapang ang pabango nito. Nena si Raster at sinabing gagawin niyang mahirap ang exam ni Rick. Pagkatapos, lumapit sina Fred at Angelica kay Raster at nalaman nating kapatid pala nila ito. Sinabi nila na niloko sila ni Rick kaya nagplano si Raster na gumanti para sa kanila. Dumating si Rick sa exam center at nalaman niyang ang susunod na test ay isang mock battle.
Pinayuhan siya ni Renette na maghinay-hinay, pero iniisip niyang kailangan niyang ibigay ang lahat lalo na kung si Raster ang magiging examiner. Biglang lumapit ang isang lalaki na nagngangalang Lynx at ipinakilala ang sarili bilang examiner ni Rick. Gumaan ang pakiramdam niya. Sinabi ni Lynx na huli rin siyang naging adventurer at inabot siya ng 20 taon bago maging rank B. Sinabi niyang inspirasyon si Rick para sa mga middle-aged na lalaki na gustong tuparin ang kanilang pangarap. Umalis si Lynx, iniisip na matindi ang training ni Rick. Ngunit biglang lumitaw si Raster at sinabing kailangan nilang mag-usap. Maya-maya, inanunsyo na nagkasakit si Lynx kaya si Raster na ang papalit bilang examiner. Kinabahan si Rick at ang iba pang kalahok dahil kilala si Raster bilang Man of 8,000 Spells, at may bansag pa itong F-Rank Crusher. Naisip ni Rick na delikado siya at muntik na siyang tumakas, pero alam niyang triple ang training niya kapag hindi siya nagtagumpay. Muli siyang pinalakas ng loob ni Renette at sinabi nitong naniniwala siya sa kanya. Biglang lumapit ang isang batang nakahod at inalok siyang sabihin ang kanyang kinabukasan. Nagtayo ito ng crystal ball at pinaupo si Rick, pero napansin ni Renette na may spell sa upuan. Biglang nawala si Rick bago pa siya makagawa ng anuman. Galit na galit si Renette, sinira niya ang bola at lumabas na si Fred pala iyon. Tinanong niya kung saan dinala si Rick at tinakot niyang sisirain ang mga mata nito. Kaya sinabi ni Fred na na-teleport si Rick mga 100 metro palapit sa beach. Samantala, napalibutan si Rick ng mga taong nakaitim. Ipinakilala ng isa ang kanilang grupo at sinabing tungkulin nilang alisin siya. Naisip ni Rick na plano ito ni Raster. Ipinahayag ng lalaki na lahat sila ay mas mataas pa sa B-rank kaya wala siyang laban. Biglang dumating ang mga seniors ni Rick at tinanong kung anong nangyayari. Sinabi ni Rick na tinutulungan lang siyang mag-warm up para sa exam. Binalaan niya silang tumakbo kung gusto pa nilang mabuhay. Pero isa sa kanila ang umatake kay Brost at nabasag ang espada nito sa balat pa lang ni Brost. Binali ni Brost ang kamao ng lalaki pero agad itong gumaling at sinabihang mag-practice pa. Sinabi ng isa pang senior ni Rick na si Miz na tigilan na niya ang pag-aalala at bigla itong naglabas ng baril na nagpapaputok ng mga bala na may mahika, sabay pinalipad ang mga kalaban. Isa pang miyembro ng team ni Rick na si Alice ay naging bihag ng isa sa mga lalaki na humiling na isuko nila lahat ang kanilang mga armas. Sinabihan siya ni Rick na pakawalan si Alice kung ayaw niyang pagsisihan, pero sinaktan pa lalo ng lalaki si Alice kaya nagalit siya at pinasabog silang lahat gamit ang kanyang kapangyarihan. Nakilala ng pinuno ng grupo kung sino sila, si Alice, ang pinakamalakas na mage sa buong mundo, si Miz, ang pinakamagaling na weapon craftsman, at si Bron, na master ng lahat ng uri ng support magic. Sama-sama, sila ang pinakamalakas na grupo sa buong mundo, ang Oracle Confists. Habang inaalis ni Alice ang natitirang mga gwardya, bumalik si Rick sa exam hall para hanapin si Renette. Pagdating niya, itinapon na ni Renette si Fred palayo pero biglang lumitaw si Lynx at sinabi na pinilit siya ni Raster na bumaba bilang examiner at ikinulong pa siya. Pinayuhan niya si Rick na umalis para sa kaligtasan niya, pero tumayo si Rick at nagdesisyong harapin si Raster. Nakita natin si Raster na tino-torture ang iba pang mga trainee sa arena habang pinapanood siya ng isang lalaki na si Adolf. May kakaibang kakayahan ito na makita ang core stats ng tao gaya ng strength, dexterity, mana capacity, at magic control. Isang trainee na may pangkaraniwang stats ang agad natalo sa lightning magic ni Raster, at nang tingnan ni Adolf ang stats nito, nakita niyang napakalaki ng kanyang mana. Nasasaktan pa ang kanyang mga mata sa tuwing tinatitigan niya ang sobrang lakas, pero bigla niyang napansin si Rick na papasok sa arena. Sinilip niya ang stats ni Rick at nagulat siyang lahat ito ay maxed out maliban sa mana. Napahiga siya sa sakit mula lang sa pagtitig dito. Samantala, nakilala ni Alisa si Renette at ipinakilala ang sarili bilang dating katrabaho ni Rick. Inimbitahan siya ni Renette na umupo sa tabi nila. Tinanong ni Brune si Renette kung ano ang palagay niya kay Rick at sagot niya, tiyak na papasa ito. Pero si Alisa ay hindi kumbinsido dahil kilala si Raster na tagapulbos ng mga F-rank gamit ang kanyang sobrang lakas ng mahika. Bago magsimula ang mock battle, pinuri ni Raster si Rick dahil nakatakas siya sa mga gwardya niya pero binigyan siya ng babala na huwag masyadong maging kumpiyansa. Nagtaka si Rick kung bakit naging adventurer si Raster at sinabi nito na ipinanganak siyang henyo kaya napadali sa kanya ang maging A-rank at magtamaw ng prestihiyo, pero plano na niyang tumigil dahil nababato na siya. Nagsimula na ang laban. Nagpaulan si Raster ng Ice Blast kay Rick pero hindi ito gumalaw. Akala ni Raster natakot siya, pero ang totoo, sinunod lang niya ang payo ni Renette na manatiling kalmado sa unang minuto ng laban at umatake lang kapag lubos ng napag-aralan ang kalaban. Sunod na pinakawalan ni Raster ang isang malakas na atake na lumikha ng napakalaking pagsabog, pero wala man lang galos si Rick.
Nagulat si Alisa at ipinaliwanag ni Brune ang matinding training ni Rick kung saan pinapasan niya ang 100 kilo na ankle weights at pinapatakbo sa gubat na puno ng demonic snakes. Walang tigil si Raster sa kanyang mga atake pero kalmado pa rin si Rick. Inihayag ni Brune na si Miz ang naging magic trainer ni Rick, habang si Renette naman ang naghasa sa kanyang dexterity. Nabigla si Alisa dahil akala niya simpleng maid lang si Renette. Sinabi naman ni Brost na ang lakas ni Rick ay katumbas ng isang S-rank adventurer, pero hindi niya mismo alam ang tunay niyang lakas. Gumamit si Raster ng Earth Magic para durugan si Rick at akala niya tapos na ang laban, pero nakawala si Rick kaya nanas ito. Sinubukan niyang suntukin si Rick pero na-counter siya at tinapon palayo. Hindi makapaniwala si Raster kung paano niya nasasalag ang kanyang mga atake, habang tuluyan nang naiintindihan ni Rick ang galaw niya. Napagtanto niyang kahit napakalaki ng mana ni Raster, kulang siya sa tamang training kaya hindi epektibo ang mga atake nito. Gumamit ng fire magic si Raster pero nasalo lang iyon ni Rick gamit ang 1% lang ng kanyang lakas. Nag-blink step si Raster pero na-counter agad siya ni Rick at tinawag pa itong mabagal. Inamin ni Raster na may kakayahan si Rick para sa isang F-rank, pero sinabi niyang hindi siya nakikipaglaban ng todo dahil pagod siya matapos talunin ang ibang examinees. Tinawag pa niyang maswerte si Rick kaya lalo itong nanas at ikinwento ang nakamamatay niyang training kung saan paulit-ulit siyang naglagay ng buhay niya sa panganib para lumakas. Ipinaliwanag ni Miz kay Alisa na ilang ulit nang namatay si Rick sa kanyang training pero palaging binubuhay siya ni Brune. Dahil dito, nalagpasan niya ang kanyang mga limitasyon. Tinuwanan siya ni Raster at tinanong kung bakit niya gagawin ang ganoong klaseng hirap. Ibinunyag ni Rick na gusto niyang talunin ang pinakamalakas na halimaw sa mundo, ang Kaiser Elpis, na nakasulat sa alamat ni Yamano the Hero. Sinabi ni Brost na iyon ang tunay na mithiin ng kanilang grupo, pero hindi naniwala si Raster at tinawag itong kathang-isip. Itinali ni Raster si Rick gamit ang Earth Magic at lumikha ng napakalaking tree golem para patayin siya. Pero gumamit lang si Rick ng simpleng airshot spell na ilang daang milyong beses na niyang inansayo, at nakawala siya sa mga ugat. Nagulat si Alisa dahil imposible ang ganoong numero, pero ipinaliwanag ni Brune na nagawa iyon ni Rick gamit ang espesyal na time at space magic. Pinakawalan ni Raster ang pinakamalakas niyang spell laban kay Rick pero sinalo ito ng airshot at tuluyang nalampasan ang mahika nito. Nagkadurog-durog ang tree golem at tumilapon si Raster sa benches kung saan nawalan siya ng malay. Lahat sa arena ay nagulat na natalo ang pinakamalakas na examiner ng isang F-rank adventurer. Nakasama muli ni Rick ang kanyang grupo at binati siya sa pagpasa niya sa test. Nagpasalamat siya sa kanila. Dumating si Raster kasama ang kanyang mga kapatid at sinabi ni Rick na dapat lang sanayin niya ang kanyang kakayahan hanggang sa sukdulan. Akala ni Raster na niloloko siya nito kaya sinabi niyang siya pa rin ang magiging examiner sa promotion exam at nangangakong tatalunan niya si Rick. Umalis si Raster kasama ang kanyang mga kapatid pero si Angelica ay sandaling huminto at yumoko kay Rick, dahilan para malito ito. Habang hinihintay nila ni Renette ang resulta, napansin niyang tila kalmado lang si Rick kahit kanina ay sobrang kinakabahan siya. Nagtaka siya kung paano ito nananatiling relax at sinabi ni Rick na may naalala lang siyang mahalaga. Binalikan natin ang nakaraan, noong bata pa si Rick. Binasa niya ang kwento ni Yamano the Hero na nangangarap na talunin ang Kaiser para makuha ang isang kayamanan na kayang tuparin ang kahit anong hiling. Lubos siyang na-inspire sa kwento at nagsimulang mangarap na maging adventurer. Ibinahagi niya ito sa kanyang mga magulang pero hindi nila sinuportahan ang pangarap niya. Sinabi ng kanyang ama na kathang-isip lang ang kwento at nag-aalala naman ang kanyang ina na napakadelikado ng pagiging adventurer. Pareho nilang sinabi na humanap siya ng matatag na trabaho, kaya nadismaya siya. Ngunit isang araw, sinabi ng isang doktor na may kakaiba siyang skill na hindi pa naa-activate. Napagtanto niyang si Yamano ay nagkaroon din ng parehong bihirang skill, kaya na-excite siya at naniwalang may kakayahan siyang maging isang dakilang adventurer. Rick ginugol ang kabataan niya sa paghihintay na magising ang kanyang skill. Habang tumatagal, nade-depress siya dahil wala siyang nakikitang progreso. Sinabi ng mga kaibigan niya na maging adventurer na lang muna siya, kasi kahit ang mga adventurer na walang espesyal na skill ay kumikita pa rin ng maganda. Pero sinabi ni Rick na gusto niyang matupad ang kanyang pangarap. Sa huli, sumuko siya sa paghihintay na magising ang skill niya at nagtrabaho bilang guild receptionist, bagay na ikinatuwa ng kanyang mga magulang. Nagtatrabaho siya ng 14 years pero hindi siya masaya, patuloy niyang sinusubukan na i-activate ang kanyang skill, pero walang nangyayari. Sa huli, isinantabi na niya ang librong palagi niyang binabasa noong bata pa siya at ipinagpatuloy na lang ang normal na buhay kasama si Alisa. Isang araw, bumalik ang kaibigan niyang si Zaid at sinabi nitong naging rank adventurer na siya. Nagulat si Rick, tinagaw niya ang selos at binati si Zaid.
pero nang gabing iyon, nalasing siya at labis na nagsisi sa pagsuko sa kanyang pangarap. Habang nag-iisip, biglang may sigawan at lumitaw ang isang higanteng halimaw sa harap niya. Dumating si Renette at lumapit sa halimaw, kaya agad siyang hamarang para protektahan ito nang hindi niya alam kung gaano kalakas si Renette. Ngunit sa isang iglap lang, tinadtad nito ang halimaw, bagay na ikinamangha ni Rick. Magkasama silang naglakad, at nang ipakilala ang sarili, nagulat siya nang malaman na isa pala itong S-rank adventurer. Naisip niyang baka huli na para sa kanya ang mangarap dahil nasa 30s na siya. Ipinaliwanag ni Renette na sa edad niya, hindi na lalaki ang kanyang mana capacity at baka hindi na siya maging matagumpay na adventurer. Nalungkot si Rick pero patuloy pa rin siyang ngumiti at inimbitahan siyang mag-dinner. Laking gulat niya nang pumayag ito. Masaya si Rick kinabukasan, pero papunta na siya sa dinner kasama si Renette nang biglang umatake ang mga halimaw sa lungsod. Nasira ang plano niya. Sinabi ni Renette na siya na ang bahala at mabilis niyang winasak ang lahat ng halimaw, pero bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang dragon. Bumalik ang masakit niyang alaala at nawalan siya ng kontrol sa kanyang magic power. Lumitaw ang isang napakalaking dragon at lahat ay nagpanik. Tinangka ni Zaid at ibang adventurers na labanan ito pero wala silang nagawa. Sinabi ni Zaid na tumakbo na lang sila, ngunit nilagyan ng dragon ng barrier ang paligid kaya wala silang takas. Doon nag-ipon ng lakas ng loob si Rick at tumayo, idineklara na haharapin niya ang dragon bilang adventurer kahit natatakot siya. Sinubukan siyang pigilan ng iba, pero sinabi niya na kung mamamatay man siya, mas pipiliin niyang mamatay bilang adventurer. Dahil dito, na-inspire ang lahat at lumaban din sila, pero madali silang tinalo. Lumapit muli si Rick pero pinadapa siya ng dragon. Inakala ng lahat na patay na siya, pero sa mismong sandaling iyon, na-trigger ang matagal na niyang hinihintay na skill. Tumayo siya muli, binuhat ang paa ng dragon gamit ang isang kamay at biglang umapaw ang mana mula sa katawan niya. Sa wakas, activated na ang kanyang skill. Hinamon niya ang dragon na umatake, at nang bumuga ito ng apoy, hinarang niya iyon. Nagpaulan ng laser ang dragon, pero ni-reflect ni Rick ang atake at sa huli, natalo niya ito, bagay na ikinagulat ng lahat. Dahil sa biglaang transformation, nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, nandoon si Renette na naghihintay. Sinabi nitong unconscious siya ng isang linggo. Inimbitahan siya nito na sumali sa Auric Calcum Feast, na may layuning talunin ang Kaiser. Naniniwala si Renette sa kanyang determinasyon at sinabi nitong kaya pa rin niyang lumakas at lumaban kasama nila. Naantig si Rick dahil unang beses na may nagsabi sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Dumating si Lynx para batiin si Rick dahil pumasa ito sa test. Sinabi niyang malapit na siyang makalabas ng ospital kaya gusto niyang uminom kasama ito at makilala rin ang mga kaibigan niya. Habang sinusunod ang direksyon papunta, nagulat si Lynx nang makarating siya sa Demon Lord's Castle. Inisip niyang baka mali ang napuntahan, pero binuksan ni Rick ang pinto at nagsorry dahil napalayo siya. Nagulat si Lynx na wala namang halimaw doon. Ipinaliwanag ni Rick na hindi lumalapit ang mga halimaw sa kastilyo, at sinabi niyang dapat naka-armor si Lynx para hindi siya mamatay. Pagpasok, binati siya ni Renette at nakita rin niya si Alice. Bigla siyang binanatan ng kidlat ni Alice, pero na-deflect iyon ni Rick, dahilan para masira ang pader. Pinaalalahanan niya itong huwag gumamit ng magic sa loob ng kastilyo, at binawasan ni Renette ang food budget ni Alice bilang kaparusahan. Humingi ito ng paumanhin. Nagpa siya si Rick na makipaglaro kay Alice dahil alam niyang gagawin ulit nito kung hindi niya ito pagbibigyan. Samantala, dinala ni Renette si Link sa kanyang silid at mula sa bintana, nakita nito si Miz na may hawak na rocket launcher. Pinagamit ito sa kanya at nagulat siya sa lakas ng armas. Na-realize niyang kapag na-mass-produce ito, magbabago ang takbo ng mga digmaan. Habang nag-iikot sa kastilyo, nakilala niya si Brune at humanga sa napakaraming libro nito. Ipinaliwanag ni Brune na ito ang kanyang private library at dito siya nakakaramdam ng kapanatagan. Nag-isip si Lynx kung miyembro rin ito ng grupo dahil parang mas matalino ito. Sinabi ni Brune na busy siya sa pagtulong sa training ni Rick. Humiling si Lynx na turuan din siya at pumayag si Brune dahil nakita niyang pareho ang mga mata nila ni Rick. Sa unang training, bumagsak si Lynx mula sa bangin dahil sa weights na ibinigay sa kanya. Akala niya mamamatay siya, pero napadapa siya sa isang hayop na napatay ni Renette para sa hapunan. Niligtas siya nito, pero agad siyang binalik ni Brune para ipagpatuloy ang training. Pagbalik nila sa kastilyo, nagreklamo si Lynx kay Rick na akala niya light training lang iyon. Sinabi ni Rick na hindi dapat siya naniniwala agad sa sinasabi ng iba. Gustong makipaglaro rin sa kanya si Alice, pero sinabi ni Rick na magiging abo lang siya kapag sumama. Pero iniisip ni Miz na kasalanan ni Rick dahil siya ang nag-imbita.
Pagkatapos, binigyan sila ni Renette ng tsaa, at nang umalis na siya, tinanong ni Link si Rick kung hanggang saan na ang nangyari sa kanila. Ipinaliwanag naman ni Rick na wala silang ganoong klaseng relasyon. Iniisip niyang hindi sila pwedeng maging magkasama dahil nasa 30s na siya. Pero sinabi ni Lynx na ang edad ay numero lang, at ibinunyag pa niya na siya at ang asawa niya ay may 20-year age gap, na ikinagulat naman ni Rick. Nang gabing iyon, nag-dinner sila. Sabi ni Lynx, tulungan daw ni Rick si Renette sa gawaing bahay para magkaroon siya ng pagkakataong mapalapit dito. Habang wala siya, sinabi ni Lynx na gusto niyang makita ang special skill ni Rick pero ipinaliwanag ni Brune na nag-a-activate lang iyon sa piling kondisyon at wala siyang kontrol dito. Pero idinagdag niyang kapantay na ng S-rank. Adventurer si Rick at mas malakas pa kapag activated ang skill. Ipinahayag nila na ang kanilang tunay na misyon ay talunin ang Kaiser. Tinanong nila si Lynx kung alam niya ang tungkol sa 6 na magical stones na bumubukas sa pintuan papunta sa Source Spiral kung saan naroon ang Kaiser. Kada 200 years, nag-a-activate ang mga ito at nagpapalabas ng napakalakas na magic. Nangako si Lynx na susubukan niyang makahanap ng impormasyon. Naghingi si Rick ng payo kung paano mapapalapit kay Renette dahil wala siyang makita na pwede niyang gawin para dito, dahil magaling ito sa lahat ng bagay. Tumawa lang si Lynx. Kinabukasan, pumunta sila sa guild para kumuha ng quest. Sinabi ng guildmaster na kailangan ng 4 na miyembro na may 2 A-rank. Tinawag niya si Rai para sumama dahil gusto nitong sumali sa isang mapanganib na quest. Habang nasa misyon, nagtanong si Rai kung may hinahanap sila at ipinaliwanag ni Rick na naghahanap sila ng magic stone. Na-curious siya kung pwede itong ibenta ng mahal, pero sinabi ni Rick na delikado ito dahil nakakaakit ng mga halimaw. Tinanong niya ang rank ni Rick at nang sabihin nitong F-rank siya, inisip niyang huli lang itong nagsimula at ayaw niyang maging katulad nito. Samantala sa kastilyo, nag-alala si Renette pero sinabi ni Miz na wala silang dapat ikabahala dahil kasama nila si Brune. Gumawa si Miz ng imbensyon para maangat ang palda ni Renette gamit ang hangin, pero nadiskubre siya at winasak ang makina. Samantala, nakatagpo sila Rick ng isang wyvern. Nag-alala si Rai na tatawag ito ng iba pang wyvern, pero nagulat siya nang sapakin lang ito ni Rick at lumipad palayo. Sinabi niya kay Rick na delikado iyon at mas marami pang wyvern ang darating. Hindi niya maintindihan ang plano ni Rick at pinilit siyang tumakas. Pero laking gulat niya nang biglang bumagsak ang isa pang wyvern, at nakita niyang winawasak ni na Brune at Alice ang mga ito. Ngunit biglang lumitaw ang isang pulang wyvern sa harap nila. Sabi ni Rai, kahit A-rank adventurer mahihirapang talunin ito at dapat silang tumakas. Pero sinabi ni Rick na may kailangan siyang patunayan at inutusan siya na tumakas, pero nagdesisyon si Rai na lumaban sa tabi niya. Nagsimula siyang mag-cast ng spell, pero laking gulat niya nang isang suntok lang ni Rick, sumabog ang ulo ng wyvern. Kinabukasan, kinausap ni Ray ang guildmaster tungkol sa ginawa ni na Rick at ng iba na pag-uwi ng bangkay ng wyvern para kainin. Akala ng guildmaster na Magi gising na ito sa katotohanan tungkol sa pakikipaglaban sa mga halimaw, pero mas lalo pa itong na-inspire na maging mas malakas. Samantala, natagpuan ni na Rick ang isa sa mga magic jewels at nang gamitin ni Miz ang kanyang magic, lumabas ang mapa na nagpakita kung saan susunod na matatagpuan ang susunod na jewel, sa Herotopia. Doon nila natutunan na 400 years ago, ang ika-4 na hari na si Alexander Herotopia ay nagtayo ng Coliseum sa bayan ng Knuckleperry kung saan ginaganap ang mga torneo. Sumikat siya dahil sa paggamit lang ng kanyang kamao at nanatiling kampyon na may winning streak na 10,000. Pagdating nila Rick sa Herotopia at makita ang estatwa ni Alexander, nasabi ni Brune na sana makalaban niya ito, pero sabi ni Rick, baka magiba ang buong bansa kapag nangyari iyon. Sinubukan nilang kumuha ng impormasyon tungkol sa 6 na jewels pero tinakbuhan sila ng lahat dahil natatakot sa kanilang itsura. Nagmungkahi si Rick na pumunta sa town hall, pero bago sila makaalis, nakita nila ang isang babae na si Malicia na inaaway. Tinakat siya ni Brost sa lalaking nagngangalang Gold pero hindi ito umatras at ipinagmalaki pang isa siyang fighter. Sa tingin ni Brune, mahina lang ito kaya nagalit si Gold at pumayag na makipaglaban sa isang eskinita, pero agad itong natalo. Ipinakita ni Brost ang magic jewel at tinanong sila kung nakakita na ba sila ng kapareho nito. Sinabi ni na Gold at Malicia na oo, pero hindi matandaan ni Malicia kung saan. Napatigil sila ng magkaroon ng parada para sa Fist King Tournament. Sinabi ni Gold na may lalaking nagngangalang Kellen Wolf na may 3-year winning streak.
Ipinakita niya ang championship belt nito at nagulat si Rick dahil nakakabit dito ang isa sa mga magic jewels. Pagkatapos ng parada, pumunta si Kelvin sa gym kung saan humingi ng paumanhin ang isang matanda dahil pinasama siya sa parada. Pero sinabi nitong ayos lang dahil trabaho ng isang fighter ang magbigay saya sa mga tao. Nang tanungin kung kumusta siya, sinabi niyang maayos naman siya pero baka mas gamaan ang pakiramdam niya kapag nakatagpo siya ng malakas na kalaban. Biglang dumating sina Rick sa gym. Inakala ng matanda na fan sila, kaya ipinaliwanag ni Rick na adventurer sila. Pero bago pa man makapagsalita ng buo si Rick, sinabi ni Bros kay Kelvin na ibigay na sa kanila ang belt dahil dati pa itong pagmamayari ng kanilang dating kasama at matagal na nila itong hinahanap. Nainis ang matanda at papalayasin na sana sila pero pinigilan siya ni Kelvin. Sabi niya, naniniwala siyang totoo ang sinasabi ni Bros, pero hindi niya ito basta-basta ibibigay dahil mahalaga ito sa mga tao ng Herotopia. Ang tanging paraan lang daw ay manalo sila sa Fist King Tournament. Dahil walang ibang opsyon, umalis si Bros. Naisip ng matanda na mali ang naging desisyon ni Kelvin, pero sinabi nito na kung lumaban sila kanina, baka lahat ng tao sa gym patay na. Alam niyang malalakas silang lahat, pero pakiramdam niya, si Bros ang tunay na banta, kaya mas lalo siyang na-excite na makalaban ito. Sinabi ni Bros kina Rick at Renette na kailangan nilang sumali sa torneo. Ipinaliwanag niya na para makapasok, kailangan munang pumasa sa qualifiers na gaganapin sa east at west ng lungsod. Pagkatapos ay sasali sila sa league kung saan maglalaban-laban ang mga pumasa, at ang huling natitirang mananalo ay makakapaglaro sa mismong torneo. Inatasan ni Bros si Rick na sumali sa West League habang siya naman sa east. Nag-alala si Rick dahil mag-isa lang ito, pero sinabi ni Bros na huwag silang mag-alala dahil kinuha na niyang gabay si Gold. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Renette kay Rick na kailangan muna niyang pumasa sa isang pagsusulit para makasali sa qualifiers. Nang pumunta siya para sa test, sinabi ng isang lalaki na kailangan niyang lumaban sa isang mock battle. Tinanong ni Rick kung malakas ba ang makakalaban niya. Sinabi ng lalaki na ang makakalaban niya ay panalo sa lahat ng qualifying matches nito. Pero kahit matalo siya, makakausad pa rin basta pumasa ang kanyang kakayahan. Biglang lumabas si Angelica at nagulat siyang si Rick pala ang makakalaban niya. Tinanong ni Rick kung kasama ba niya si Raster pero sinabi nitong mag-isa lang siyang pumunta at alam niyang wala siyang laban dahil tinalo na ni Rick ang kanyang kapatid. Nang magsimula ang laban, todo bigay siyang umatake pero bigla siyang nadapa. Bumangon siya at sumubok ulit pero muling bumagsak. Ipinakita ni Rick na gumagamit siya ng bagong teknik kung saan paulit-ulit niyang inaabot ang paa ng kalaban hanggang sa sumuko ito. Hindi siya sumuko at ipinakita ang kanyang determinasyon kaya hinanda na ni Rick ang sarili para lumaban ng seryoso, pero bigla itong nag-give up. Pagkatapos ng laban, nilapitan siya ni Angelica at umiyak kaya dinala siya ni Rick sa restaurant ni Mish. Tinanong siya ni Angelica kung bakit siya narito sa Herotopia at ipinaliwanag ni Rick na gusto niyang sumali sa Fist King Tournament. Sinabi ni Angelica na fighter na siya for 4 months at kailangan din niyang makarating sa torneo. Pero ayon sa kanya, imposibleng makapasok si Rick dahil para makasali, kailangan ng 40 wins sa loob ng 6 months, at 1 linggo na lang ang natitira. Pero sinabi ni Renette na nakapag-register na sila para sa 40 matches sa susunod na 4 na araw. Sa unang laban ni Rick, sinabi ng receptionist na ang makakalaban niya ay si Great Albert na kilalang gumagamit ng illegal weapons. Sinuri na siya pero wala silang nakita. Sa laban, tinago pala ni Great ang impact stone sa ilalim ng kanyang sapatos. Tin-iron niya si Rick at inakalang nanalo siya pero nabasag ang kanyang kamay. Sinabi ni Rick na dapat mas mag-training siya kung gusto niyang gamitin ang buong potensyal ng bato, bago ito tin-ire gamit ang isang teknik kung saan kahit hindi siya tumama, nadala ng shockwave ang kalaban. Samantala, nanalo rin si Angelica sa kanyang laban ng sip-a niya ang kalaban at tumilapon ito sa pader. Pagkatapos noon, binati siya ni Renette at Rick dahil nanalo siya sa 40 laban, na ang ibig sabihin ay nakapasa na siya sa qualifiers. Ipinaliwanag ni Angelica kay Rick na isa lang ang laban kada venue sa isang araw at kahit marami pang venue sa buong bansa, sobrang layo naman ng mga ito kaya imposibleng makipaglaban ng 10 matches. Sinabi niyang ang susunod na laban ni Rick ay 30 kilometers ang layo kaya kahit mag-carriage siya, hindi ito aabot sa oras. Pero sabi ni Rick, nagmamadali siya kaya tatakbo na lang siya papunta doon. Nang umalis si Rick, nagtanong si Renette kung gusto bang makita ni Angelica ang laban niya. Sinabi nito na gusto niya, pero alam niyang imposible. Kaya sinabi ni Renette na tutulungan siya. Hinailan niya si Angelica at tumalon sila mula bubong papunta sa bubong, bagay na ikinatakot nito. Pero sabi ni Renette, iyon lang ang paraan para makapunta sila sa oras.
Pagkalipas ng 4 na araw, hindi makapaniwala si Angelica na nanalo si Rick ng 40 matches at masaya siyang hindi sila magkasama sa iisang block. Alam niyang imposible siyang manalo dahil kasali rin si Rick at pati si Bros. Naisip niya kung hindi ba napapagod si Renette sa palagiang pag-akay kay Rick, at naisip din niyang baka isipin ng mga tao na magkasintahan sila. Pero hindi iyon iniintindi ni Renette dahil may nararamdaman talaga siya para kay Rick. Bigla silang nilapitan ng isang lalaki na humingi ng tulong dahil kulang siya sa mga tauhan. Samantala, nilapitan si Rick ng isang lalaki na nagpakilalang si Snape, chairman ng committee na namamahala sa West League. Nagulat si Rick kung paano siya kilala, at ipinaliwanag ni Snape na narinig niya na si Rick ang pinakamabilis na nakapasok sa qualifiers ng West League. Sinabi ng isang lalaki kay Snape na wala pa si Angelica kaya nagtanong si Rick kung kilala niya ito. Ipinaliwanag ni Snape na malapit sila. Tinanong siya ni Rick kung gaano nakatagal mula nang tumigil siyang maging fighter, bagay na ikinagulat ni Snape. Ipinaliwanag ni Rick na nang makipagkamay siya, alam niyang sanay itong fighter. Inamin ni Snape na nanalo siya sa isang maliit na torneo 20 years ago pero nagretiro na siya noong 23. Iyon lang ang tanging panalo niya. Bago umalis, sinabi ni Snape kay Rick na iparating kay Angelica na huwag itong palaging maglaro. Pumunta si Rick sa restaurant ni Melissa at sinabi nitong mag-ingat siya kay Snape. Kahit mukha itong kagalang-galang, may mga chismis na konektado ito sa underworld. Ipinahayag din niyang sponsor ng torneo ang kumpanya nito kaya nakakapasok ang mga tauhan nila gamit ang free slot. Samantala, nakabanisot sina Angelica at Renette habang sinusubukan nilang hikayatin ang mga tao na tumaya sa Fist King Tournament. Isang bunny girl ang pumuri kay Angelica sa pagiging masigla, pero sinabi niya na hindi niya tinanggap ang trabaho dahil gusto niya, kundi dahil si Renette ang tumanggap ng alok. Biglang may isang lasing na lalaki na nangharas sa kanila, pero agad nila itong binugbog ng lumapit. Ito kay Angelica. Dumating si Rick at nagulat nang makita kung ano ang suot ni Angelica, pero lalo siyang natulala nang makita si Renette. Sa gym naman, humanga sina Kelvin at ang matandang kasama niya kay Bron dahil natapos niya ang East League qualifiers sa loob lang ng 2 araw. Lalong nagulat si Kelvin nang malaman na pati si Rick ay nakatapos sa loob ng 4 na araw. Nasasabik siyang makalaban sila, at napangiti siya nang may alaala ang matandang kasama niya noong una niyang inimbitahan si Kelvin papunta sa Herotopia. Kinabukasan, galit si Angelica kay Rick dahil iba ang naging reaksyon nito nang makita siyang naka-bunny suit. Sinabi ni Rick at Renette na cute naman siya, pero hindi pa rin siya natuwa. Nabanggit ni Rick na nakilala niya kahapon si Snape, pero biglang nagiba ang mood ni Angelica at sinabi niyang hindi niya ito kilala. Nagsimula na ang league na magpapasya kung sino ang makakapasok sa tournament. Sa unang laban, nagharap sina Angelica at ang isang babae na nagngangalang Helen. Agad umatake si Angelica pero naiwasan ni Helen, at nang gumanti ito ng suntok, na-block naman ni Angelica. Napansin ni Rick at Renette na sobrang nagpupumilit si Angelica, na hindi naman niya normal na ginagawa. Pero sa huli, nanalo siya matapos sipain si Helen hanggang tumilapon ito sa pader. Nagpatuloy sa panalo si Rick at Angelica, pero may 4 pang laban si Angelica na kailangan niyang panalunin lahat para makapasok sa tournament. Sa susunod na laban, nakaharap niya si Taylor. Ginamitan niya ito ng kidlat pero walang epekto. Sinuntok siya ni Taylor at tumilapon siya sa pader, kaya natalo siya. Matapos iyon, tinanong siya ni Rick kung bakit ipinilit pa rin niya ang mga teknik na ubos stamina kahit halatang malakas ang depensa ng kalaban. Hindi siya sumagot at umalis, kaya kinulit siya ni Rick. Dito niya inamin na si Snape ang fiancé niya. 1 taon na ang nakakalipas nang pumanaw ang mga magulang ni Angelica, kaya silang magkakapatid ang nag-alaga sa pamilya. Pero nahulog sila sa matinding problema sa pera kaya nakipagkasundo ang kanilang lolo kay Snape. Tinulungan sila nito kapalit ng engagement kay Angelica. Naayos nila ang problema, pero huli na para bawiin ang kasunduan. Nagulat si Rick nang malaman ito, at inis si Angelica dahil parang hindi siya pinapakinggan. Biglang lumitaw si Jot at sinaktan ang isang babae na aksidenteng bumangga sa kanya. Lumapit si Taylor para pigilan siya, pero agad siyang pinabagsak ni Jot sa isang suntok. Sinimulan pa nitong punatin ang damit ng babae pero pinigilan siya ni Angelica. Sa halip, tinangkang atakihin ni Jot si Angelica, pero hinarang siya ni Rick. Dumating si Snape at sinaway si Jot na huwag manggulo bago magsimula ang tournament. Doon nalaman ni Rick na kapatid ni Snape si Jot. Naisip niya kung kaya ba sponsor si Snape ng tournament ay dahil sa engagement niya kay Angelica. Ipinaliwanag ni Angelica na malaki na ang ininvest ni Snape sa engagement, pero hindi sapat ang ari-arian niya kaya plano nitong kumita ng malaki sa tournament. Napagtanto ni Rick na plano nitong dayin ang laban dahil sa dami ng pastahan.
Naniniwala si Angelica na gagawin ito ni Snape gamit ang sponsor slot niya. Plano niyang talunin ang manlalaro ni Snape para mapilitang bawiin ang kasal. Pero dahil si Jot ang laban niya, alam niyang wala siyang panalo. Kaya inalok siya ni Rick na sanayin siya. Sa simula ng training, nilagyan ni Rick ng weights ang katawan ni Angelica at tinali ito sa kanya. Nalito siya pero sinabi lang ni Rick na gumamit siya ng strength and ng magic. Sinimulan niyang tumakbo at ipinaliwanag na kapag isinama siya sa mabilis na tao, mabilis ding maa-adapt ang katawan niya sa bilis. Gusto sanang huminto ni Angelica pero sinabi ni Rick na 6 na oras pa bago sila magpahinga. Nagulat si Rick nang kayanin iyon ni Angelica, dahil noong siya mismo ang unang nag-training, nawalan siya ng malay. Pagod na pagod si Angelica pero masaya siyang nakaligtas siya sa unang araw. Pero nagulat siya nang malaman na warm-up pa lang iyon. Sa ika-5 araw ng training, tumakas siya at nagpahinga sa isang cafe. Akala niya hindi siya mahahanap ni Rick, pero nakita siya nito sa loob lang ng 15 minuto. Inakala niya na pag-alitan siya pero naintindihan siya ni Rick dahil noon ay halos sumuko rin siya sa training. Ilang beses pa nga siyang namatay pero paulit-ulit siyang binuhay ni Bruce. Tinuruan siya ni Bruce na ikumpara ang pagsisisi ng pagsuko sa sakit na dinaranas niya, at iyon ang nagpatuloy sa kanya. Inamin ni Angelica na mula pagkabata ay tinuruan siyang maging noble pero hindi iyon para sa kanya. Gusto niyang makatulong sa pamilya bilang isang mandirigma, kaya nagpasya siyang magpatuloy sa training. Sinabi ni Rick na mahusay siyang swordsman, pero bilang fighter kailangan niyang lumaban gamit ang kamay. Kaya iminungkahi niyang gamitin ang mga teknik na ginagawang parang espada ang kamay, at dito niya ipinatawag si Renette para sanayin siya. Dumating ang laban ni Angelica kay Silva, at ang mananalo ay makakapasok sa tournament. Akala ng lahat mahihirapan siya, pero pagdating ng laban, isang sipa lang ang ginawa niya at agad niyang tinalo si Silva. Kahit tapos na, hindi pa rin siya huminto dahil akala niya training pa rin. Dumating din sina Alice at Miz at tinanong sila ni Renette kung nahanap nila ang magic jewels sa Empire pero maling impormasyon lang pala. Dumating din si Bruce at habang kumakain sila, pinuri ni Rick si Angelica sa mabilis nitong pagkatuto. Para kay Angelica, kulang pa rin ang oras, pero sinabi ni Brune na kahit maikli lang ang training, hindi mawawala ang resulta ng kanyang pagsisikap. Nagsimula na ang tournament at nang i-announce ang mga laban, napansin ni Angelica na hindi makakaharap ni Jot sina Killen o Brune hanggang sa finals. Plano nilang palabisang malakas si Jot sa pamamagitan ng pagtapat sa kanya sa mahihinang kalaban, tapos kapag mataas na ang odds laban sa kanya, ipapatalo siya ni Snape at kikita ng malaki. Pero plano ni Angelica na sirain ang balak nila dahil siya mismo ang makakalaban ni Jot sa second round. Lumapit sina Kelvin at ang matanda kina Bruce at Rick, at napansin ng matanda na may parehong tingin si Kelvin kagaya noong unang dumating siya sa gym. Bumalik tayo sa panahon na sumali si Kelvin sa gym. Sinabi ng matandang lalaki sa kanya na may isang mandirigma na umabot sa top 4 nanograms tournament, kaya agad na humiling si Kelvin na makipaglaban dito. Iniisip na madali niya itong matatalo. Pero natalo siya at doon niya unang naranasan ang pagkabigo. Mula noon, nagbago ang kanyang ugali at nagsimula siyang magsanay ng mabuti, dahilan para maging pang-5 king champion. Sa unang laban ng tournament, sinubukan ng kalaban ni Jot na suntukin siya, pero walang epekto. Isang suntok lang mula kay Jot, bagsak agad ang kalaban. Nagulat ang lahat sa kanyang lakas, pero napansin ni Rick na kakaiba dahil bagamat malakas si Jot, ang galaw niya ay parang baguhan. Nagpatuloy ang mga laban at nakapasok sa susunod na round sina Rick at iba pa. Sa huling laban ng first round, nakaharap ni Kelvin si Eddie. Agad umatake si Eddie, pero mabilis siyang nasuntok ni Kelvin. Napansin ni Rick na parang alam na agad ni Kelvin ang mga galaw ni Eddie. Ipinaliwanag ni Bruce na malakas ang pangamoy ni Kelvin kaya nararamdaman niya ang pagbabago ng kuryente at adrenaline ng tao. Bigla namang napabagsak ni Eddie si Kelvin, pero napansin ni Renette na sinadya iyon ni Kelvin. Nang sumugod muli si Eddie, pinabagsak siya ni Kelvin ng tuluyan at siya ang nanalo. Kinabukasan, magsisimula na ang laban ni na Angelica at Jot. Lumapit si Snape kay Rick at tinanong kung pwede siyang umupo sa tabi niya. Nagtataka si Rick kung bakit hindi siya kasama ng mga VIP. Ipinaliwanag ni Snape na ang laban ay sa pagitan ng kanyang kapatid at fiancé kaya gusto niyang makita ito ng malapitan. Lumapit naman si Angelica kay Jot bago magsimula ang laban at sinabi niyang ipapakita niya ang resulta ng kanyang pagsasanay. Pero ininsulto siya ni Jot, sinabing mas mahina siya at hindi niya kailanman nagsanay, nilalaro lang niya ang pera ng kanyang ama.
Hindi naniwala si Angelica dahil hindi magiging ganoon ang katawan niya kung hindi siya nagsasanay. Sagot lang ni Joth, iiwasan niyang tamaan ang tiyan niya para makapanganak pa rin siya ng anak ng kanyang kapatid. Nagsimula ang laban, sinuntok ni Angelica si Joth pero walang epekto. Kaya tinanggal niya ang kanyang strength and magic. Ikinagulat iyon ni Joth. Muli siyang umatake at sa pagkakataong ito, nagdugo ang katawan ni Joth. Nabigla si Snape dahil kahit ang pinakamatulas na espada ay hindi kayang sugatan ang katawan ni Joth. Ipinaliwanag ni Renette na ginamit ni Angelica ang mana manipulation technique na natutunan niya sa sariling pagsasanay at pinagsama sa mana reflex inversion. Ayon kay M, ang teknik na ito ay pansamantalang nag-iimbak ng mana sa katawan at bigla ang pinapalabas para maging mas malakas ang atake. Malaki ang epekto nito sa katawan, pero kayang-kaya itong gamitin ni Angelica matapos siyang dumaan sa impyernong pagsasanay sa nakaraang buwan. Patuloy na umatake si Angelica, kaya naiinis na si Joth. Sinuntok niya ang lupa at nagkaroon ng alikabok sa arena para makapagsepresa ng atake, pero naiwasan ito ni Angelica. Muli niyang ginamit ang parehong estratehiya, pero sa halip na umatake mula sa harapan, pamwesto siya sa likuran ni Angelica at pinalipad ito papasag sa pader. Gumamit siya ng blink step pero laking gulat niya nang makopya agad iyon ni Joth matapos lang mapanood. Muli siyang pinabagsak. Ikinwento ni Snape kay Rick na minsan niyang nakaharap si Joth noong sinusubukan pa niyang gumawa ng pangalan sa pakikipaglaban, at madaling tinalo siya nito kaya siya nagdesisyong magretiro. Inamin niya na hindi siya nag-aayos ng laban, pero bago pa nagsimula ang tournament, walang naniwalang mananalo ang isang slot fighter, kaya inilagay niya lahat ng pera niya kay Joth. Sa laban, patuloy na ininsulto ni Joth si Angelica at ang kanyang mga magulang habang walang tigil siyang binubugbog. Nang ayaw pa rin sumuko ni Angelica, lalo siyang gustong patayin ni Joth. Bago niya ito tapusin, binato siya ni Rick ng sapatos kaya nagmintes ang atake. Matapos ang laban, nilapitan siya ni Joth at sinubukan siyang labanan, pero sinabi ni Rick na dudurugin niya ito sa harap ng lahat. Nanalo si Rick sa laban niya at agad na dinalaw si Angelica. Sinabi ng mga nurse na ligtas naman ang kanyang buhay pero kailangan niya ng panahon para gumaling. Samantala, parehong nanalo sina Brost at Kelvin at natukoy na ang Final Four. Kinabukasan, humingi ng tawad si Angelica kay Rick, iniisip na sinayang lang nito ang oras sa kanyang pagsasanay. Nagsimula siyang umiyak, sinabing gusto lang naman niyang tuparin ang kanyang pangarap pero baka tanggapin na lang niya ang alok ni Snape. Sinabi ni Rick na siya ang dapat humingi ng tawad dahil hindi niya nakita agad kung gaano kalakas si Joth, pero hiniling niyang panoorin siya sa susunod na laban. Nagsimula ang laban nila Rick at Joth. Humingi ng tawad si Joth dahil hindi niya napatay si Angelica, dahilan para magalit si Rick. Agad niyang sinuntok si Joth sa mukha at napaluhod ito. Sinubukan siyang suntukin ni Joth pero nakailag siya at nasuntok niya ito ulit hanggang damyugo. Nabigla si Angelica sa lakas ni Rick pero ipinaliwanag ni Renette na halos walang lakas ang ginamit ni Rick. Gumamit siya ng chi attack na nananakit mula sa loob ng katawan kaya kahit gaano kalakas ang katawan ni Joth, masasaktan pa rin siya. Ginamit niya ang strength 10 ng magic at sinubukang atakihin si Rick, kaya nagsimulang tumakbo si Rick palayo. Pero naabutan siya ni Gieth at pinabagsak. Napansin ni Brofsten na mabilis maubos ang mana dahil sa stringy-thinning magic, at sinabi ni Snap na hindi kailanman nagsanay si Gieth para mapataas ito, kaya ang mana na nakikita nila ay likas na sa kanya mula pa pagkasilang. Naiinis si Rick dahil nahirapan siya noon sa kakulangan niya sa mana. Sinubukan niyang tumira muli gamit ang chi attack, pero sa pagkakataong ito, wala itong naging epekto, at si Gieth naman ang bomb iron ng sunod-sunod na atake laban sa kanya. Akala ni Snape tapos na ang laban, pero napansin ni Brofsten na hindi iniintindi ni Rick kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa laban, ang mahalaga lang sa kanya ay kung paano ito nakikita ni Angelica. Patuloy pa ring umaatake si Gieth, pero nagsimula na siyang hinggilan at nagulat nang mapansing hindi man lang nasaktan si Rick. Binanggit ni Renette na ginamit ni Rick ang isang body manipulation technique na nagkakalat ng impact sa buong katawan niya, kaya ayos lang siya. Doon na-realize ni Gieth na pinipigilan niya pala ang sarili niya, nililimitahan niya ang kanyang lakas sa antas ni Angelica upang maipakita sa kanya kung gaano kalaki ang tunay niyang potensyal. Dahil sa galit, binalutan ni Gieth ang buong katawan niya ng bakal bago sumugod para umatake kay Rick, pero winasak ni Rick ang armor gamit ang isang chi attack. Napansin ni Rick na magulo na ang magic ni Gieth dahil sobrang pagod na ito. Nangyari iyon dahil hindi pa siya kailanman nakaramdam ng pagod sa buong buhay niya, kaya hindi niya alam kung paano kumilos kapag pagod na. Nagtaka si Snape kung mas dakilang prodigy ba si Rick kaysa kay Gieth, pero sinabi ng lahat na wala siyang talento, at ang tanging dahilan kung bakit siya nananalo ay dahil sa tindi ng kanyang pagsisikap. Sinabi ni Rick kay Gieth na totoo
totoo, isa siyang prodigy, pero ang mga tunay na prodigy ay pinapatalas ang kanilang kakayahan. Alam ito ni Rick dahil nakita na niya mismo ang mga ganoong tao. Dahil sa matinding galit, nag-transform si Giath sa kanyang dragon form. Nagsimula nang makapunto si Giath kay Rick, na pilit namang lumalaban, pero napagtanto niyang epektibo ang mga atake nito. Napansin niya na sa kasalukuyang antas ni Angelica, hindi pa niya kayang talunin si Giath, kaya nagsimulang dagdagan ni Rick ang kanyang bilis at lakas, at doon na-realize ni Angelica na ipinapakita sa kanya ni Rick kung gaano siya kalakas kung magpapatuloy siya sa pagsasanay sa loob ng isang taon. Pinabagsak ni Rick si Giath at sinabi niyang ang tanging paraan para manalo siya ay sa pamamagitan ng matatag na willpower, pero tumanggi si Giath. Dahil doon, nagpa siya si Rick na tapusin na ang laban. Sinuntok ni Giath ang lupa at binalot ng alikabok ang buong arena, pero ginamit ni Rick ang parehong galaw na ginamit noon ni Angelica. Sa huli, nagtagumpay si Rick na talunin si Giath, kahit naramdaman niyang hindi pa rin niya nagagawa ng perpekto ang galaw, dahil kung si Renette ang gumamit noon, siguradong nahati na niya si Giath sa dalawa. Nanalo si Rick sa laban, at nagpasalamat si Angelica sa kanya sa mga itinurong niya, na nangakong magiging mas malakas pa siyang mandirigma sa hinaharap. Inamin ni Snape na nagulat siya sa naging resulta, pero sinabi rin niyang may parte sa kanya na gustong matalo si Giath dahil siya ang dahilan kung bakit nagtapos ang kanyang karera bilang mandirigma. Napansin ni Snape na kahit natalo siya, magaan pa rin ang pakiramdam niya. Sa huli, nasabi niyang sayang at hindi niya maaaring mapang-asawa si Angelica. Akala naman ni Angelica na gusto lang niyang magpakasal para maging bahagi ng Maharlika, pero sinabi ni Snape na totoo, gusto talaga niya si Angelica. Magsisimula na ang susunod na laban habang sinasabi ng matandang lalaki kay Kin na siya ang pinakamalakas na mandirigma, at pinaalalahanan siyang huwag magpigil sa laban. Nakita nating ang kalaban niya ay si Brofston, at ipinakilala siya ng announcer bilang ang kasalukuyang champion, kaya nag-ingay at nagdiwang ang buong crowd habang napagtanto ni Rick na mahal siya ng lahat. Nagsimula ang laban at sunod-sunod na umatake si Kelvin kay Brofston, pero madali lang nitong napigilan ang mga tira niya at gumanti pa, na nagdulot ng malakas na shockwave na labis na ikinahanga ng mga manunood. Tinawag ni Kelvin si Brofston bilang pinakamalakas na kalaban na hinarap niya kailanman. Pero biglang nabasag ang pader at lumitaw si Giath, nagwawala habang napagtanto ni Snape na nagiging marahas na ang dragon blood nito. Sinabi ni Kelvin kay Giath na huwag guluhin ang laban nila, pero sumugod pa rin ito. Kaya pinigilan siya ni Kelvin at isang mabilis na galaw lang, napalipad niya si Giath palayo. Nagulat ang lahat dahil natalo niya ito sa isang hampas lang. Napagtanto ni Rhett na nasa antas na si Kelvin ng isang S-ranker. Humingi naman ng paumanhin ang announcer dahil sa nangyaring gulo at inanunsyo na i-reschedule na lang ang laban kinabukasan. Sa isip ni Kelvin, sayang dahil nagsisimula na siyang ma-enjoy ang laban, pero naramdaman ni Brofston na nagpipigil pa siya ng lakas. Kinagabihan, makikita si Rick na nagjo-jogging at nakarating siya sa hangganan ng bansa, kung saan nakita niyang nagsasanay si Kelvin. Ipinaliwanag ni Kelvin na doon siya nagpasyang mag-ensayo dahil gusto niyang mapag-isa, pero sinabi rin niyang tamang-tama ang dating ni Rick dahil naghahanap siya ng sparring partner. Bigla siyang umatake, kaya napilitan si Rick na lumaban pabalik at tinamaan niya si Kelvin ng suntok, pero nagawa naman nitong harangin iyon. Namangha si Rick na nakapag-react agad si Kelvin, kaya tinanong niya ito kung bakit siya tinamaan ng mas mabagal na atake sa torneo. Ipinaliwanag ni Kelvin na mahal niya talaga ang pakikipaglaban. Doon nalaman natin na noong nagsimula siyang sumali sa mga torneo, tinalo niya lahat ng kalaban niya sa isang suntok lang. Pero kalaunan, nagsawa siya dahil wala nang tumatapat sa kanya. Isang araw, narinig niya ang matandang lalaki na kausap ang kanyang business partner, na nagsabing nagsisimula ng mainip ang mga manunood dahil walang nakakatagal laban kay Kelvin. Ipinaliwanag pa nito na masama ito para sa negosyo dahil kung mawawala ang kasabikan sa laban, bababa ang kasikatan ng pakikipaglaban at titigil na ang mga tao sa pagsasanay sa kanilang gym. Doon na-realize ni Kelvin na siya mismo ang nagdudulot ng problema sa matanda, kaya nagpasya siyang matalo sa susunod niyang laban ng sinasadya. Napansin niyang mas naging masigla ang mga manunood, kaya simula noon, sinubukan niyang libangin ang mga ito sa bawat laban sa pamamagitan ng pagpapanggap na nahihirapan siya laban sa kanyang mga kalaban. Sinabi ni Kelvin kay Rick na hindi pa niya kailanman ginamit ang buong lakas niya sa isang laban, pero binanggit ni Rick na sa susunod niyang laban kay Brofston, hindi na niya kailangang magpigil. Kinabukasan, nagtipon ang lahat para panoorin ang laban ni Kin laban kay Brofston. Ipinaliwanag ng announcer na naglagay ang mga tagapamahala ng arena ng Defense Magic upang maprotektahan ang mga manunood.
Nagsimula ang laban at binalutan ni Kelvin ang kanyang braso ng isang wind vortex bago siya sunod-sunod na umatake ng walang tigil. Pero sinalubong siya ni Brofsten at mabilis siyang napaurong. Alam ni Brofsten na nagpipigil pa rin si Kelvin, at tama nga siya, umamin si Kelvin na totoo iyon dahil ayaw niyang ipakita ang buong lakas niya, baka matuklasan ng lahat na niloloko lang niya sila. Kaya nagpa siya si Brofsten na magpahinga ng kaunti at sinabi niyang gagamit lang siya ng 2 daliri sa pakikipaglaban, at hindi rin siya aalis sa kinatatayuan niya. Muli namang sumugod si Kelvin. Pero nagawa ni Brofsten na mahawakan si Kelvin at ihampas siya sa lupa. Nakawala naman si Kelvin, at nagsigawan sa tuwa ang mga manunood. Naisip niyang gamitin na ang buong lakas niya, pero nag-aalangan siya dahil ayaw niyang makita ng lahat ang tunay niyang kapangyarihan. Tinawag naman siya ng matandang lalaki na tanga at sinabihang tigilan na ang pagpipigil. Ipinahayag ng matanda na pangarap niyang sanayin ang pinakamalakas na mandirigma sa buong mundo, at gusto niyang si Kelvin ang maging iyon. Dahil doon, nagpa siya si Kelvin na huwag nang magpigil. Sumugod siya kay Brofsten, na ginamit ang buong kamay niya para depensahan ang sarili habang ipinaliwanag niyang tinatapatan lang niya ang antas ng lakas ni Kelvin. Nakapagpatama ng sipa si Kelvin, pero walang epekto iyon, at itinapon siya ni Brofsten palayo. Ginamit ni Kelvin ang steel body technique bago siya bumangga sa pader, at habang nakangiti, sinabi niyang nag-e-enjoy siya. Ngunit nagsimulang menas ang mga manunood ng mapagtanto nilang niloko lang pala sila. Wala namang pakialam si Kelvin at gumamit siya ng 5th level fire spell para umatake. Napansin ni Rick na si Kelvin ay isang mandirigmang hindi basta-basta, dahil taglay niya ang parehong talento na mayroon ang mga nakatatanda sa kanya. Pero lumikha si Brofsten ng isang stone wall para protektahan ang sarili, at agad niya itong winasak upang makontra si Kelvin. Mabilis namang nakalapit si Kelvin at gumamit ng 7th level nature magic para itali si Brofsten. Sinundan pa niya ito ng isang 8th level advanced magic, at hindi makapaniwala si Angelica na may ganoong antas pa pala ng mahika. Mula sa langit, bumagsak ang isang napakalaking meteor, at nagsimulang kabahan si Rick dahil sobrang lakas na ni Kelvin, baka mapilitan ng gumamit ng buong lakas si Brofsten. Ngunit madali lang itong napigilan ni Brofsten, binali niya ang mga tanikala at sinuntok lang ang meteor, na agad namang nabasag at nagkalasog-lasog. Habang hindi pa rin makapaniwala si Angelica na nabasag ni Brofsten ang isang 8th level spell gamit lang ang purong lakas, sinabi naman ni Brofsten na naramdaman niya ang matinding determinasyon ni Kelvin sa kanyang mga atake, kaya napagpasyahan niyang tumbasan ito. Napansin ni Rick na mag-o-offensive na si Brofsten, at bigla itong umatake kay Kelvin gamit ang isang shockwave na nagpahagis sa kanya palayo. Namangha ang lahat nang makita kung gaano siya kalakas. Ginamit ni Kelvin ang lahat ng mahika na kaya niyang ipunan at sunod-sunod na umatake kay Brofsten, pero wala itong naging epekto. Nauubos na ang mana niya, at agad namang sumugod si Brofsten at binigyan siya ng napakalakas na suntok na nagpabagsak sa kanya. Alam ni Rick na nagamit ni Kelvin ang defensive magic para hindi tuluyang mapuruhan, pero halatang masama na ang kondisyon niya. Naisip ni Kelvin na sumuko na, pero naalala niyang matagal na niyang pangarap na makalaban ng isang taong mas malakas kaysa sa kanya. Kaya bumangon muli si Kelvin at nagpakawala ng sunod-sunod na atake, ngunit agad siyang napagod at napagtantong naabot na niya ang kanyang limitasyon. Gayunpaman, nagsimulang sumigaw at mag-cheer ang mga manunood para sa kanya, kaya muling nag-apoy ang kanyang determinasyon. Pinagsama niya ang lahat ng kakayahan niya at ibinuhos ang buong lakas sa isang huling pag-atake. Napatama niya si Brofsten, at namangha ang lahat sa tindi ng kapangyarihan niya. Pero nanatiling nakatayo si Brofsten, at tinanong siya kung nagamit na ba niya ang buong lakas niya. Sinabi ni Kelvin na hindi siya nagpakita ng kahit anong pagpipigil, at nang makita niyang bahagyang naitulak niya si Brofsten mula sa kinatatayuan nito, ngumiti siya at sinabing iyon ang pinakamasayang laban sa buong buhay niya. Pagkatapos noon, ibinigay ni Brofsten ang huling hampas, na tuluyang nagtapos sa laban. Pagkatapos ng laban, binati ni Rick at Angelica si Brofsten. Sinabi ni Rick na kailangan na lang niyang mag-withdraw sa susunod na laban para makuha nila ang Magic Jewel, pero ngumiti si Brofsten at sinabing inaabangan niya ang laban nila, saka siya tumalikod at naglakad palayo. Habang napapansin ni Angelica na parang kinakabahan si Rick, ipinakita naman si Kelvin na nagbabasa ng dyaryo at napagtatanto niyang galit sa kanya ang lahat dahil sa panlilin lang niya noon. Tinanong niya ang matandang lalaki kung ayos lang ba sa kanya ang lahat ng nangyayari. Ipinaliwanag ng matanda na magiging maayos din ang lahat at tinanong si Kelvin tungkol sa huli niyang galaw sa laban.
Pero sinabi ni Kelvin na masyado siyang nadala sa sandali kaya hindi na niya maalala kung paano niya iyon nagawa. Nalungkot siya at inisip na nawala na sa kanya ang lahat, kaya tinanong niya ang matanda kung bakit hindi pa rin siya nito iniiwan. Ngumiti lang ang matanda at sinabi kay Kelvin na kaya pa niyang bumangon muli, dahil itinuring na niya itong parang sariling anak. Biglang dumating si Brofsten at tinanong si Kelvin tungkol sa kanyang mga sugat. Ipinaliwanag ni Kelvin na masakit pa rin ang mga ito, kaya inalok siya ni Brofsten na pagalingin siya. Ngunit tumanggi si Kelvin at sinabi niyang gusto niyang maramdaman ang sakit, dahil gusto niyang maranasan ito mismo. Sinabi pa niya kay Brofsten na inaabangan niyang mapanood ang final match. Samantala, si Rick naman ay nagkulong sa kanyang silid. Tinawag siya ni Angelica at pinakiusapan na lumabas, pero tumanggi siya at sinabing ayaw niyang mamatay. Sinabi ni Snape na sabik na ang lahat na mapanood ang finals, pero ipinaliwanag ni Rick na pinahahalagahan niya ang kanyang buhay, kaya ayaw niyang lumaban. Nagsimulang kumanta si Snape habang sinasabi niyang libu-libong tao ang nagsikap para maisagawa ang paligsahan, at napakaraming tagahanga ang naghihintay na mapanood ang final match. Ngunit dahil sobrang takot ni Rick na lumaban, wala silang magagawa kundi talikuran ang kanilang mga pangarap. Nagsimulang makaramdam ng matinding pagkabagabag si Rick. Ipinaalala naman ni Angelica sa kanya na kaya siyang buhayin muli ni Brofsten kung sakaling mamatay siya. Ngunit ipinaliwanag ni Rick na ang kamatayan ay isang nakakatromang karanasan, at sinabi kay Angelica na hindi niya kailanman maiintindihan kung ano ang pakiramdam nito. Sinabi ni Angelica na dati ay hinahangaan niya si Rick bilang kanyang mentor, pero ngayon ay iniisip niyang nagkamali siya tungkol sa kanya. Pagkatapos ay tinalikuran niya ito at umalis. Ibinunyag ni Miz na si Brofsten mismo ang nagpasya na sanayin siya dahil gusto nitong makahanap ng taong kayang tumapat sa kanyang galing sa pakikipaglaban. Malaman natin na ang mga orc ay talagang mahilig makipagsuntukan sa isa't isa, ngunit dahil sobrang lakas ni Brofsten, wala ni isa man ang kayang lumaban sa kanya ng patas. Kaya ang pangarap niya ay makahanap ng kalaban na makakapagbigay sa kanya ng isang tunay na magandang laban. Sinabi ni MK Rick na malaya siyang umatras kung gusto niya, pero nais niyang maunawaan ni Rick ang nararamdaman ni Brofsten. Ipinaalala naman ni Alice na sabik si Brofsten na makaharap siya sa laban nila. Sa isang flashback 2 taon na ang nakalipas, ipinakita si Renette habang tinatanggap si Rick sa Auric Qualcomm Fist. Ipinakilala niya si Brofsten bilang kanilang pinuno, nakipagkamay ito kay Rick, at agad niyang napagtanto na wala itong taglay na talento. Walang talento si Rick kaya naisip niyang sumuko na lang, ngunit sinabi sa kanya ni Brofsten na kailangan lang niyang magsanay ng mas mahirap kaysa sa iba. Tinanong pa niya si Rick kung handa ba itong harapin ang pinakamahirap na pagsasanay sa buong buhay niya. Pagbalik sa kasalukuyan, sinabi ni Angelica na nakakaawa si Rick at nagdududa siya kung totoo bang ganoon kabigat ang naging pagsasanay nito kay Brofsten. Ipinaliwanag ni Miz na talagang baliw ang naging training ni Rick, isang himala na hindi siya nabaliw sa hirap. Napagtanto niya na siguradong nahirapan ito, lalo na't nasa katamtamang edad na siya at wala pang kakayahan. Ngunit sinabi ni Alice na mayroon naman itong isang kakayahan. Ipinaliwanag ni Miz na mayroon nga, pero labis nitong sinisira ang katawan ni Rick kaya ipinagbawal ni Brofsten na gamitin niya iyon. Bumalik ang eksena kay Rick na nagtanong kay Renette kung sa tingin ba nito ay wala siyang kwenta. Sinagot siya ni Renette na hindi, at sinabing palagi siyang nandyan para sa kanya, pero naniniwala rin siya na dapat pa rin niyang labanan si Brofsten. Kinabukasan, nagsimula ng magtipon ang mga tao para panoorin ang final match. Nakita si Snape na nag-aalala dahil mawawasak ang buong event kung umatras si Rick. Ipinaliwanag ng announcer na ang mananalo sa laban ay deklarang kampyon at makakatanggap ng 300 milyong cash prize. Idinagdag ng announcer na bukod sa malaking premyo, makakatanggap din ang kampyon ng iba pang gantimpala, kabilang ang 2 tiket papunta sa Hot Springs. Makikita si Rick na naghahanda ng pumasok sa arena, ngunit labis siyang kinakabahan. Nilapitan siya ni Renette at binigyan ng kaunting motibasyon upang palakasin ang loob niya. Pumasok sa arena sina Brofsten at Rick, at sinabi ni Rick kay Bron na lalaban siya gamit ang buong lakas na mayroon siya. Nagsimula ang laban at umatake agad si Rick nang may kahangahangang bilis, at nagawa niyang masugatan si Brofsten. Nagtaka si Snape kung gumamit ba ito ng mahika, pero ipinaliwanag ni Renette na nagpalitan lang sila ng mahigit 100 suntok sa loob ng isang iglap, at tinamaan ni Rick si Bron gamit ang kanyang slicing technique. Nagpatuloy si Rick sa pag-atake, ngunit lumaban din si Brofsten at tumira pabalik. Kinontra ito ni Rick gamit ang isa pang mabilis na slash. Napansin ni Angelica na ganado si Rick at tinanong si Renette kung ano ang sinabi niya rito. Ibinunyag ni Renette na ipinangako niyang sasamahan niya si Rick sa Hot Springs kapag siya ang nanalo. Nagtaka si Angelica kung balak bang maging malapit ni Renette kay Rick,
At nang umamin itong oo, bigla siyang namula at naisip na mas mabuting mag-focus na lang sila sa laban. Nagpa siya si Brofstein na sumugod at nagpakawala ng sunod-sunod na mabibigat na atake. Naiiwasan ni Rick ang lahat ng ito, ngunit biglang lumitaw si Brofstein sa tabi niya at tinangkang tapusin siya. Agad namang ginamit ni Rick ang kanyang basic air cushion upang makaiwas sa atake. Namangha ang lahat nang makita nilang nagawa niya ito nang hindi gumagamit ng chanteng. Ipinahayag ni Rick na itinuro sa kanya ni Naem at Alas kung paano iyon gawin. Agad siyang sumugod habang sinusubukan naman ni Brofstein na pasabugan siya, pero tumalon si Rick paitaas at gumanti ng airshot attack. Gayunman, nagawa ni Brofstein na harangin ito. Napagtanto ni Angelica na ang laban ng dalawang S-rankers ay ibang-iba sa karaniwang labanan. Sinabi ni Brofstein kay Rick na mas lalo itong lumakas, at masaya siyang makita na nagkaroon ito ng tapang at determinasyong tapusin ang kanyang matinding pagsasanay. Alam ni Rick na hindi siya binobola ni Brofstein dahil hindi ito nagsisinungaling. Kaya sinabi niya na isang malaking karangalan iyon para sa kanya. Ngunit idinagdag din niyang hindi pa iyon sapat dahil gusto niyang ituring siya ni Brofstein bilang isang kapantay. Ipinaliwanag niya na alam na niya ang tungkol sa pangarap ni Brofstein dahil sinabi ni Miz sa kanya ang totoo, kaya gusto niyang ibigay kay Brofstein ang laban na matagal na nitong hinahangad. Napagtanto ni Brofstein na 2 taon na mula nang una silang magkakilala ni Rick, at ngayon ay isa na itong ganap na kasapi ng kanilang grupo. Kaya naisip niyang oras na para sabihin dito ang tungkol sa kanilang nakaraan, kung bakit nabuo ang Oracle Feast. Bumalik ang eksena 46 na taon na ang nakalipas, kung saan ipinakita si Brofstein noong bata pa siya. Noon pa man, napagtanto niyang iba siya kumpara sa ibang orc. Nagbabasa si Brofstein ng mga librong nahuhulog mula sa mga tao, at kalaunan ay natutunan niya ang kanilang wika. Sa mga orc, karaniwang paraan ng pagkakaunawaan ang pakikipaglaban, ngunit dahil sobrang lakas ni Brofstein, hindi niya lubos na nauunawaan ang diwa ng ganitong paraan. Sinubukan niyang turuan ang ibang orc kung paano mapabuti ang kanilang pamumuhay, ngunit sa halip, itinuring nila siyang isang Diyos. Dahil dito, wala nang lumalapit sa kanya at tuluyan siyang nanatiling mag-isa. Isang araw, dumating ang isang malakas na bagyo. Pagbalik niya sa kanyang mga kasamahan, natagpuan niyang patay na silang lahat. Ngunit ang nakakagulat, wala siyang naramdamang lungkot para sa kanila. Doon niya napagtanto kung gaano siya talaga kalungkot at kaisang mag-isa. Habang nagbabasa siya ng libro sa harap ng apoy isang gabi, bigla siyang inatake ng isang lalaking nagngangalang Reinhardt. Nabigla si Reinhardt nang makita niyang nagbabasa si Brofstein ng libro. Napansin din ni Reinhardt ang wyvern na nasa tabi ni Brofstein, at nang sabihin ni Brofstein na siya ang tumalo rito, nagulat si Reinhardt na marunong pala siyang magsalita. Agad siyang humingi ng tawad sa pag-atake. Sinabi naman ni Brofstein na sanay na siya sa ganitong bagay. Nagtanong si Reinhardt kung maaari ba niyang malaman pa ang tungkol sa kanya, kaya ikinwento ni Brofstein ang kanyang buhay. Sinabi niyang nakakalungkot isipin na baka hindi niya kailanman matagpuan ang isang taong makakalaban niya bilang isang tunay na kapantay. Sinabi ni Reinhardt na dapat niyang subukang tuparin ang pangarap na hindi niya nakamit, at ibinunyag niya na minsan siyang lumaban kasama si Yano, ang bayani. Naalala ni Brofstein na nabasa na niya ang kwento ni Yano, at laking gulat niya nang sabihin ni Reinhardt na siya mismo ang sumulat noon. Nagulat si Brofstein dahil ang kwentong iyon ay mula pa 200 taon na ang nakalipas. Alam niyang gustong harapin ni Reinhardt ang Kaiser, ngunit ipinaliwanag ni Reinhardt na sa kanyang paghahanap dito, maaaring matagpuan din ni Brofstein ang mga malalakas na nilalang na matagal na niyang hinahanap. Sa huli, nagpasya silang maglakbay ng magkasama. Doon nagsimula ang Oracle Feast, at hindi nagtagal ay nakilala ni Brofstein ang mga taong kasing lakas niya. Pero napansin niyang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang uri ng lakas, at hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang naghahanap ng isang taong maaari niyang makasagupa ng pantay. Dahil dito, gumawa siya ng isang matinding training plan, ngunit sinabi ni M na imposibleng may sinuman ang makaligtas dito, kaya napilitan siyang isuko ang ideyang iyon. Ngunit sinabi ni Brofstein na puno ng sorpresa ang buhay, dahil dinala nito sa kanya si Rick. Inalala ni Rick kung paano siya personal na sinanay at binantayan ni Brofstein araw-araw sa loob ng 2 taon. Na-realize niya kung gaano karaming oras at pagsisikap ang ibinigay sa kanya, kaya gusto niyang suklian ito sa pamamagitan ng pagbibigay kay Brofstein ng laban na matagal na.
nitong hinahangad. Naantig si Brofstein sa nakita niya, at nagsimula silang maglaban ng buong lakas. Tuluyan ng isinantabi ni Rick ang kanyang takot, at nagpalitan sila ng mga matitinding suntok, ibinubuhos ang lahat ng kanilang makakaya sa labang iyon. Napansin ni Miz na nagsisimula ng mabasag ang barrier, kaya agad siyang gumamit ng Divine Magic upang mailigtas ang lahat sa paligid. Nagtaka si Kelvin sa ginawa niya, kaya ipinaliwanag ni Miz na kinailangan niyang ilipat ang lahat sa ligtas na lugar bago tuluyang bumigay ang harang. Biglang ang nabasag ang barrier, at hindi makapaniwala si Snape sa nasasaksihan niya. Sa gitna ng matinding labanan, nabasag ni Rick ang kwintas ni Brofstein. Napansin ni Angelica na mas maraming tama ang naipapasok ni Rick, pero mas malalakas naman ang mga suntok ni Brofstein. Isang malakas na atake ang tumama kay Rick at tinulak siya palayo, ngunit tumanggi siyang sumuko. Patuloy silang nagpalitan ng matitinding hampas, at sa wakas ay tunay nang nag-enjoy si Brofstein sa laban. Ngunit sa isa pang malakas na tira, pinatalsik niya si Rick at winasak ang malaking bahagi ng arena. Habang unti-unting nawawala ang alikabok, napaisip si Rick kung sapat na ba ang nagawa niya para mapaligaya si Brofstein. Ngunit nang makita niyang kalmado pa rin si Brofstein, naunawaan niyang hindi pa siya nagbigay ng sapat para maituring nakapantay nito at mabayaran ang utang na loob niya. Bigla niyang inactivate ang kanyang espesyal na kakayahan, na ikinagulat ni Brofstein. Ipinahayag ni Alice na palihim nilang sinanay si Rick upang matutunan niyang kontrolin ang kapangyarihang iyon. Lumampas si Rick sa kanyang mga limitasyon at buong bilis na sumugod kay Brofstein. Doon napagtanto ni Brofstein na sobrang nakatuon siya sa paghahanap ng makakalaban na kapantay, hanggang sa hindi niya namalayang mayroon pala siyang mga kaibigang labis na nagmamalasakit sa kanya at handang magsakripisyo para sa kanya. Hindi na siya ang dati, ngayon ay lumaban siya hindi bilang si Alan, kundi bilang si Brofstein na may mga kasama sa tabi niya. Sumugod silang dalawa ng sabay, ibinuhos ang lahat ng natitirang lakas. Pareho nilang pinakawalan ang kani-kanilang huling atake, na nagdulot ng nakakasilaw na pagsabog ng liwanag. Paglaho ng alikabok, nakatayo pa rin si Brofstein, at hindi makapaniwala si Rick kung gaano ito kalakas. Ngunit nagpasalamat si Brofstein kay Rick dahil tinulungan siyang matupad ang kanyang pangarap. Pagkatapos niyang sabihin iyon, bumagsak din siya sa pagod. Pagmulat ni Rick, nakita niya si Renette sa tabi niya, at ipinaliwanag ni Miz na 3 araw na siyang tulog. Nagulat siya nang mapansin niyang suot niya ang championship belt, kaya nagtanong kung bakit nasa kanya ito. Sinabi ni Brofstein na bagaman siya ang nanalo sa laban, si Rick naman ang tunay na nagwagi sa pakikipaglaban. Nagpasalamat siya sa kanilang lahat dahil tinulungan nila siyang makamit ang matagal na niyang pangarap. Pagkatapos noon, nakuha nila ang pangalawang jewel at pinalitan ito ng replika. Napansin ni Rick na isa na lang silang hakbang palapit sa Kaiser, ngunit naisip niya ang tungkol sa edad ni Reinhardt, dahil ang kwento niyo ay mula pa 200 taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag ni Brofstein na may likas na kakayahan si Reinhardt, isang inherent skill na nagbibigay sa kanya ng mas mahabang buhay kaysa sa karaniwan. Nagtaka si Rick kung nasaan na ngayon si Reinhardt, iniisip niyang baka nasa isang lihim na misyon ito. Ngunit sinabi ni Brofstein na tumatakbo lang si Reinhardt dahil nakalimutan nitong isauli ang ilang mga libro. Pagkatapos noon, sinabi ni Snape kay Kelvin na parehong tinanggihan ni Rick at Brofstein ang titulo ng kampyon, kaya si Kelvin pa rin ang opisyal na champion. Ngunit sinabi ni Kelvin na hindi niya nararamdamang karapat-dapat siyang magsuot ng belt. Habang naghahanda ng umalis si Brofstein, napaluha sina Gold at Malicia. Samantala, makikita si Rick at ang iba pa na may dalang mga souvenir para sa kanilang mga kapitbahay. Napangiti si Brofstein habang pinagmamasdan sila, dahil sa wakas ay hindi na siya nag-iisa. Naghiwalay na ang grupo kay Angelica, ngunit alam niyang babalik siya balang araw, dahil hiniling niya kay Brofstein na siya naman ang sanayin nito. Naisip ni Rick na baliw talaga si Angelica, pero buong tapang nitong sinabi na aabutan at malalampasan pa niya siya balang araw. Ngumiti si Rick at sinabing inaabangan niya iyon. Binanggit ni Rick na tatakbo na lang siya pabalik sa kastilyo bilang karagdagang training. Nang magtanong si Angelica kung gaano kalayo iyon, sinabi niyang 3,000 kilometro. Nabigla si Angelica at sinabing siya ang baliw, dahil imposible raw iyon, tatagal ng ilang buwan kung gagamit ng karwahe. Ngunit sabi ni Alice, maaari naman nilang i-buff ang kabayo, at ginamit ni Miz ang kanyang mahika para maging sobrang lakas at maskulado ito. Habang naghahanda ng umalis si Rick, binanggit ni Renette ang tungkol sa kanilang napag-usapang trip sa hot spring, na agad ikinahiya ni Rick habang iniisip ito. Pero naalala niyang hindi naman siya nanalo. Kaya iminungkahi ni Miz na dahil tabla ang laban nila, dapat ay pagdesisyonan nila ito sa pamamagitan ng karera pabalik sa kastilyo. Kapag nanalo si Rick, makakapunta siya sa hot spring kasama si Renette.
Pero kung matalo siya, ang kanyang training ay magiging 100 beses na mas mahirap. Sinimulan ni Alice ang karera, kaya agad na tumakbo sina Miz at Brofsten, habang naiwan si Rick na tulala at hindi makapaniwala. Ngunit agad niyang sinabi kay Renette na siya ang mananalo, bago sumugod at humabol sa dalawa. Makikita silang lahat na tumatakbo pabalik sa kastilyo. Habang tumatakbo, napaisip si Rick na sa wakas ay natupad na niya ang kanyang pangarap na maging isang adventurer. Ngunit alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang lahat, dahil ibig sabihin lang nito na may panibago na namang pangarap na naghihintay sa kanya. At dito nagtatapos ang video. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell, at like button para sa marami pang anime recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.